Kumakatok sa pinto ng aking isipan, ang tunog ng martilyo ng hukom. 7 buwan na ang nakalipas. Ngunit sariwa pa rin ito sa aking alaala. 3 katok. Tututo. Isang maikling tunog. Ngunit sapat upang gibain ang 5 taon kong pinagsamang buhay may asawa. Sa malamig at may amoy na silid ng korte, nagbago ang aking estado. Hindi na ako isang asawa. Isa na lamang akong babae na itinapon. Dahil itinuring na may sira, naalala ko pa ang tingin ni Anton. Paglabas namin ng korte, wala ni katiting na kalungkutan sa kanyang mga mata. Ang tanging nakita ko ay ginhawa, na para bang itinapon niya lang ang isang basurang nagpapakalat ng dumi sa kanyang buhay. Sa tabi niya, naghihintay sa koridor na may nakakasuka ng ngiti ng tagumpay, si Cindy. Ang babaeng iyon, ang kanyang dating sekretarya, ang aking dating kaibigan, at ngayon ang kanyang magiging bagong asawa, ay agad na kumapit sa braso ni Anton, nang walang kahihiyan, kahit hindi pa tuyo ang tinta ng aming annulment papers. Ingatan mo ang sarili mo, sabi ni Anton noon. Walang emosyon ang tono. Sana makahanap ka ng lalaki na tatanggap sa iyong kakulangan, na hindi nangangailangan ng anak tulad ko. Ang mga salitang iyon ay parang kalawang na kutsilyo na dahan-dahang umiikot sa aking dibdib. Kakulangan. Tinawag niyang kapansanan ang aking kawalan ng kakayahang magbuntis sa loob ng 5 taon. Samantalang hindi naman kami nagpasuri ng maayos dahil laging abala si Anton. Palagi niyang inuuna ang kanyang trabaho. Siya lagi ang nagdedesisyon na ako ang may problema. Ako ang tigang na lupa na hindi makapagpatubo ng binhi. Tumango lamang ako, nilunok ang mapait na laway, at lumakad palayo dala ang aking maleta. Hindi ako umiyak sa harapan nila. Napakamahal ng aking dignidad para ipagpalit sa luha sa harap ng mga traidor. Ngunit, may kakaibang biro ang Diyos. 1 linggo matapos akong lumipat sa isang maliit na inuupahang apartment sa labas ng syudad, naramdaman kong kakaiba ang aking katawan. Madalas akong nanunuyo sa umaga. Masakit ang aking dibdib. At ang aking emosyon ay pabago-bago. Noong una, inakala ko na stress lang ito pagkatapos ng diborsyo. Binaliwala ko ito. Abala sa pag-aayos ng bagong buhay at paghahanap ng karagdagang trabaho dahil napakaliit ng alimony na ibinigay ni Anton. Ang kanyang dahilan ay kailangan niyang mag-ipon para sa kanyang marangyang reception kay Cindy. Hanggang isang umaga, habang nagtitimpla ako ng luya para mabawasan ang pagduduwal, aksidente kong binuksan ang first aid kit at nakita ang isang pregnancy test kit na naiwan mula sa nakaraan. Ang kit na dati ay laging nagbibigay sa akin ng maling pag-asa bawat buwan. May nanginginig na kamay at nag-aalinlangan na puso. Sinubukan ko ito. 3 minuto ng paghihintay. 3 pinakamatagal na minuto sa aking buhay. 2 pulang linya. Nanlaki ang aking mga mata. Pinahid ko ng paulit-ulit ang aking mga mata. Tinitiyak na hindi ako naghahalusinate dahil sa kakulangan sa tulog. Totoo ang linya. Matapang. Nagniningas na pula. Buntis ako. Buntis ako sa anak ni Anton, ang anak na matagal na niyang pinapangarap. Ang anak na naging dahilan ng paghihiwalay namin para sa ibang babae. Parang gumuho ang mundo ko sa ikalawang pagkakataon. Bakit ngayon? Bakit sa oras na umalis na siya? Bakit sa oras na nag-iisa na ako? Gusto kong tumakbo pabalik sa bahay ni Anton. Ihagi sa kanyang mukha ang pregnancy test kit na ito. At sumigaw. Tingnan mo. Hindi ako baog. Ikaw ang walang pasensya. Gusto kong makita ang maputlang mukha ni Cindy. Kapag nalaman niyang nabigo siyang maging tanging babae na makapagbigay kay Anton ng supling. Ngunit pinigilan ko ang intensyong iyon. Naalala ko ang sinabi ni Cindy sa telepono, isang araw bago ang desisyon ng korte. Ate Maya, maging makatotohanan ka. Kailangan ni Kuya Anton ng tagapagmana. Kung hindi mo maibibigay, huwag kang maging pabigat, saka. Kahit pa magbuntis ka, hindi ako sigurado kung aalagaan ni Kuya Anton ang anak ng isang nakakainip na babae tulad mo. Pagkatapos,
Naisip ko kung sasabihin ko kay Anton, ano ang mangyayari? Marahil babalik siya sa akin para sa bata. Ngunit ang kanyang puso ay pag-aari pa rin ni Cindy. O mas malala pa, kukunin niya ang bata sa akin pagkatapos itong ipanganak at hahayaang palakihin ni Cindy. Ang pag-iisip na ang aking laman at dugo ay tatawaging ina ng babaeng sumira sa aming tahanan ay nagpakulo ng aking dugo. Hindi iyon mangyayari. Nagpa siya akong manahimik. Itinago kong mabuti ang aking pagbubuntis. Nagsusuot ako ng maluwag na damit. Iniiwasan ang pakikipagkita sa mga lumang kaibigan. At lumipat sa isang bagong trabaho, kung saan walang nakakakilala sa aking nakaraan. Nagtrabaho ako ng husto bilang isang freelance graphic designer mula sa bahay. Nag-ipon ng mga peso para sa gastusin sa panganganak at gatas ng aking anak. 7 buwan ang lumipas sa katahimikan. Lalong lumaki ang aking tiyan. Naging tapat kong kasama sa malungkot na gabi. Madalas ko itong hinahaplos habang umiiyak. Humihingi ng tawad sa walang kasalanang sanggol na ito dahil kailangan siyang dumating sa gitna ng bagyo. Patawarin mo ako anak. Bulong ko gabi-gabi. Wala kang ama dito. Ngunit ipinapangako ko. Sapat ang pagmamahal ng iyong ina para sa iyo. Tayo lang dalawa. Matatag tayo. Ngayong gabi, malakas ang buhos ng ulan sa labas ng bintana ng aking apartment sa ika-3 Palapag. Kumikislap ang kidlat na parabang nagagalit ang kalikasan. Nakaupo ako sa sofa. Sinusubukang tapusin ang isang project logo na kailangang ipadala bukas ng umaga nang biglang naramdaman ko ang isang maliit na pagsabog sa ibabang bahagi ng aking tiyan. Pop, parang pumutok na water balloon. Sa sumunod na sandali, mainit na likido ang umagos ng mabilis. Binabasa ang aking duster at ang sofa na aking inuupuan. Natahimik ako. Naging estatwa habang nakatingin sa umaagos na tubig panubigan na nagsisimulang lumubog sa sahig. Napahawak ako sa lalamunan. Hindi pa ito ang oras. Ayon sa pagtatansya ng doktor, dapat ay 2 linggo pa. Ngunit tila hindi na makapaghintay ang sanggol na ito. Na makita ang mundo. O marahil alam niyang kailangan ng kanyang ina ng kasama. Hindi nagtagal, dumating ang sakit. Hindi ordinaryong sakit, kundi mga alon ng cramp na humahawak sa aking balakang at tiyan. Nang walang awa, umungol ako, humawak sa gilid ng mesa. Sige anak, sige. Nanginginig ng husto ang aking mga paa. Nag-iisa ako. Walang Anton na handa sa susi ng kotse. Walang biyenan na abala sa paghahanda ng bag ng sanggol. Ako lang. Ang maleta ng panganganak na inihanda ko na malapit sa pinto. At ang sakit na nagsisimulang sumira sa aking depensa. Kinuha ko ang aking cellphone upang mag-order ng online taxi. Nanginginig ng husto ang aking mga daliri habang tinatype ang address ng ospital. O Diyos ko, palakasin mo ako. Panalangin ko habang pinipigilan ang luha. Huwag mong hayaang mawalan ako ng malay. Kailangan ako ng aking anak. Nang gabing iyon, sa gitna ng bagyo at bagyo ng buhay. Naghanda akong isugal ang aking buhay ng nag-iisa. Nang hindi ko alam na sa ospital na aking pupuntahan, ay naghihintay ang nakaraan na may sorpresang mas masakit pa kaysa sa contraction na ito. Ang online taxi na sinasakyan ko ay humarurot sa gitna ng lalong lumalakas na ulan. Ang wiper ng salamin ng kotse ay panik na gumalaw pakaliwa at pakanan. Sinusubukang salagin ang curtain ng tubig na bumubuhos ng walang tigil. Ngunit nanatiling malabo ang tingin sa unahan. Parehong malabo sa aking kinabukasan ngayon. Nakaupo ako sa likod ng upuan, mahigpit na nakahawak sa hawakan sa ibabaw ng pinto. Bawat 5 minuto, dumadating ang alon ng sakit. Pakiramdam ko ay may higanteng kamay na pumipisil sa aking matris. Pinipiga ito hanggang matuyo. Malamig na pawis na kasing laki ng butil ng mais ang bumubukal sa aking sentido, nahahaluan ng mga luha na hindi ko na mapigilan. Mrs. Ayos lang po ba kayo? Ang boses ng taxi driver sa unahan ay narinig na panik. Isa siyang lalaking may edad. Patuloy niya akong tinitingnan sa rearview mirror na may tingin ng pag-aalala. Marahil ay natatakot siyang manganak ako sa kanyang malinis na upuan. Masakit, sir. Pakibilisan po. Sagot ko na putol-putol.
Humihinga ng malalim habang dumating ang isa pang contraction. Pero mag-ingat po. Madulas ang daan. Opo, Mrs. Ginagawa ko po ang lahat. Pasensya na po, Mrs. Naghihintay po ba ang asawa niyo sa ospital? Tanong ng lalaki nang walang mali siya. Ang simpleng tanong na iyon ay sumaksak sa aking dibdib nang mas masakit kaysa sa pisikal na contraction. Asawa! Ang salitang iyon ay tila napakadayuhan at masakit. Umiling ako ng mahina. Hindi kayang sumagot. Inilayo ko ang aking mukha sa basa na bintana. Ang mga alaala ng nakaraan ay muling umikot sa aking isipan na parang sirang pelikula. Naalala ko ang gabing iyon. Ang gabi kung saan itinapon ni Anton ang flower vase sa dingding dahil sa pagkabigo. Wala kang silbi na babae, Maya? Sigaw niya noon. Ang mga kaibigan ko na huling nag-asawa ay may 2 anak na. Tayo, 0. Tahimik ang bahay na ito na parang libingan dahil sa problema ng iyong matris. Naalala ko kung paano ako lumuhod sa kanyang mga paa. Umiiyak. Nagmamakaawa na maging pasensyoso siya. Susubukan natin ang IVF, Anton. Mag-ampon muna tayo bilang pampasigla. Suhestiyon ko noon. Ngunit itinulak niya ang aking kamay. Mahal. Naubos ang pera ko sa pagbabayad ng kotse at sa ating lifestyle. Akala mo ba mura ang IVF? Saka, gusto ko ng anak na isinilang ng natural mula sa mahusay na binhi, hindi resulta ng medikal na rekayasa. Dahil ang ina ay may kapansanan sa paggana. Kapansanan sa paggana. Ang mga salitang iyon ay patuloy na umalingaw-ngaw sa aking tainga hanggang ngayon. Tingnan mo ako ngayon, Anton. Tingnan mo ang kapansanan sa paggana na ito, na sumusugal sa kanyang buhay upang manganak sa iyong laman at dugo. Nang walang tulong mo, nang walang pera mo, nang walang presensya mo. Napasigaw ako ng mahina habang umalog ang kotse, dahil sa pagdaan sa isang lubak na natabunan ng tubig baha. Pasensya na po, Mrs. Pasensya na po. Naku! Nagsisimula ng tumaas ang baha, sabi ng taxi driver na kinakabahan. Huminga ako ng malalim sa ilong. Inilabas sa bibig. Fofo, ang breathing technique na natutunan ko sa mga video sa YouTube, gabi-gabi nang mag-isa sa silid. Walang klase ng prenatal yoga para sa mag-asawa na maaari kong salihan dahil nahihiya akong pumunta ng mag-isa na may malaking tiyan ng walang asawa. Bawat dumating ang sakit, iniisip ko ang mukha ng aking anak. Magiging kamukha ko ba siya? O kamukha niya? Sa totoo lang. May takot akong sarili. Kung ang mukha ng aking anak ay magiging kamukha ni Anton. Natatakot ako na kamuhian ko siya. Ngunit mabilis kong inalis ang masamang kaisipan na iyon. Hindi nagkasala ang bata na ito. Ang bata na ito ay isang biyaya na dumating sa maling oras o marahil sa tamang oras upang iligtas ako mula sa kalungkutan. Nandito na po tayo, Mrs. Yan po ang lobby, sabi ng taxi driver, na sumira sa aking pagmumuni-muni. Ang kotse ng online taxi ay lumiko papasok sa lobby area ng isang medyo marangyang pribadong ospital. Ang mataas na gusali na may maliwanag na ilaw ay tila isang tanggulan ng pag-asa para sa akin. Sinadya kong piliin ang ospital na ito, ang pinakamahusay na ospital sa syudad, at binayaran ang VIP maternity package gamit ang lahat ng aking ipon. Ayokong manganak ang aking anak sa ordinaryong lugar. Gusto kong patunayan sa aking sarili na kahit walang Anton, kaya kong ibigay ang pinakamahusay na pasilidad para sa aking anak. Hindi ko kailangan ang kanyang pera. Bumaba agad ang driver. Tumakbo upang buksan ang pinto para sa akin. Binigyan pa niya ako ng payong, kahit malawak na ang bubong ng lobby. Dahan-dahan po, Mrs. Kailangan niyo po ba ng wheelchair? Tanong niya ng may kabaitan. Salamat po, sir. Opo, tulungan niyo po ako. Hindi ko na po kayang lumakad, bulong ko. Pakiramdam ko ay naging jelly na ang aking mga paa. Ang aking pantalon at duster ay basang-basa ng tubig panubigan na patuloy na umaagos. Tumakbo ang driver patungo sa security guard sa pasukan. Nakatayo ako. Nakasandal sa isang haligi ng lobby. Nag-aayos ng aking paghinga
Ang malamig na hangin ng gabi ay tumagos sa aking mga buto, na nagpapanginginig sa akin. Ang malaking orasan sa dingding ng lobby ay nagpakita ng 11:10 ng gabi. Medyo tahimik ang lobby. Ilang nurse lamang ang nagbabantay sa reception desk. At ilang pamilya ng pasyente ang nakaupo na inaantok sa waiting area. Ipinaraming ko sandali ang aking mga mata nang dumating muli ang contraction. Sa pagkakataong ito, mas malakas, mas matagal. Minasahe ko ang ibabang bahagi ng aking tiyan. Kaunti na lang, anak. Kaunti na lang. Magkikita na tayo. Nang buksan ko ang aking mga mata, dumating na ang security guard dala ang isang wheelchair. Nahirapan akong umupo. Napakagaan ng pakiramdam. Hindi na kailangan pang suportahan ang bigat ng aking katawan. Nag-iisa po kayo, inang? Nasaan po ang pamilya nyo? Tanong ng security guard habang nagsisimula siyang itulak ako papasok. Muli, ang tanong na iyon. Ang asawa ko po ay nasa labas ng bayan, pagyaman ko. Isang kasinungalingan, na daan-daang beses ko nang sinabi sa mga kapitbahay ng apartment, sa nagtitinda ng gulay, sa mga kasamahan sa trabaho online. Aba, kawawa naman. Halika po, inang. Dadaan muna tayo sa admin, bago tayo dumiretso sa maternity ER. Sabi ng security guard. Itinulak niya ako, patungo sa admin desk, na hindi kalayuan sa pangunahing automatikong pinto ng salamin. Habang naghihintay kami sa admin officer na hanapin ang aking booking data sa computer, bumukas ang automatikong pinto ng salamin sa likod ko, na may banayad na tunog. Ang malamig na hangin mula sa labas ay pumasok. Dala ang amoy ng pabango na lubos kong kilala. Ang amoy ng mask na hinaluan ng sandalwood. Ang amoy ng mahal na pabango na ibinigay ko noon bilang huling regalo sa kaarawan ni Anton. Huminto ang pagtibok ng aking puso sandali. Hindi dahil sa contraction, kundi dahil sa kutob. Aba, Anton, dahan-dahan naman ang lakad mo. Nagasgasan ang paa ko dahil sa walang silbing high heels na ito. Isang mapanlinlang na boses ng babae ang narinig, pumutol sa katahimikan ng lobby. Ang boses na iyon, ang boses ni Cindy. Naging estatwa ako sa wheelchair. Nanigas ang aking likod. Ayoko lumingon. Gusto kong itulak ako agad ng security guard palayo. Oh Diyos ko, wag po ngayon. Wag po ninyo silang hayaang makita ako sa ganitong kaawa-awang kalagayan. Oo mahal. Magpasensya ka naman. Sinabi ko na sa iyo na wag magsuot ng mataas na sapatos kung pupunta sa party. Sagot ng malalim at bariton na boses ng lalaki. Ang boses ni Anton. Ang boses na dati ay laging bumubulong ng mga salita ng pagmamahal. Bago matulog, ay tila napakadayuhan ngayon. Mrs. Maya Larasati. Tawag ng admin officer sa harapan ko ng malakas. Nakita na po ang datos. VIP tulip room po. Sira. Binanggit ng officer ang aking pangalan ng malakas. Huminto bigla ang mga yapak sa likod ko. Maya. Ang boses ni Anton ay narinig. Nang may pag-aalinlangan ngunit malapit. Napakalapit. Ipinaraming ko ng mahigpit ang aking mga mata. Isinusumpa ang aking malas. Dahan-dahan, ibinulong ang aking wheelchair ng security guard dahil inakalan nakatayo si Anton na nakasuot ng maayos na suit na bukas ang mga butones. Nakatingin sa akin na parang estatwa. Sa tabi niya, si Cindy na nakasuot ng matingkad na pulang party dress, na nagpapakita ng kanyang mga kurba, ay nakakapit sa braso ni Anton. Parehong gulat ang kanilang mga mukha. Ang mga mata ni Anton ay hindi nakatuon sa aking mukha. Ang kanyang mga mata ay nakatuon diretso sa ibaba. Sa aking malaki at umbok na tiyan sa likod ng aking basa na duster. Ikaw! Itinuro ni Anton ang aking tiyan gamit ang nanginginig na daliri. Maputla ang kanyang mukha na parang nakakita ng multo. Ano ang ginagawa mo dito? Bakit malaki ang tiyan mo? Tumor? Hangal na tanong. Malinaw na nakaupo ako sa wheelchair sa lobby ng maternity hospital na may tumutulo na tubig panubigan. Anong klaseng tumor ang nagpapabutas ng tubig panubigan? Si Cindy ang unang natauhan mula sa kanyang pagkabigla at agad nang umisi ng mapanlait. Isang tawa na tila walang kuwenta. Anong tumor ba, Anton? Tingnan mo. Namamaga ang paa niya.
Ang mukha niya ay namamaga. Buntis siya, Anton. Buntis. Buntis. Inulit ni Anton ang salitang iyon, na para bang isa itong dayuhang wika. Lumapit siya sa akin. Ang kanyang tingin ay naging matalim at mapanumbat. Sino ang kasama mo dito? Nasaan ang bago mong asawa? Oh! Nilunok niya ang kanyang laway. Lumiit ang kanyang mga mata na may hinala. Huwag mong sabihin na nabuntis ka ng walang kasal. Bumalik ang sakit ng contraction. Sa pagkakataong ito, kasabay ng matinding sakit ng puso. Hinawakan ko ang hawakan ng wheelchair. Nakatingin sa mukha ng aking dating asawa. Gusto kong sumigaw na ito ang kanyang anak. Ngunit nang makita ko si Cindy na nakatayo, nang may pagmamataas sa tabi niya, pinili kong manahimik. Pipikit ka ngayon, sigaw ni Anton. Sagutin mo. Kaninong anak iyan? 7 buwan pa lang kayong hiwalay. Ganoon nakalaki ang tiyan mo. Ibig sabihin, nagtaksil ka habang magkasama pa tayo, ha? Wow. Galing mo, Maya. Nagpapanggap na banal, pero mura pala. Kinagat ko ang ibabang labi ko hanggang sa dumugo. Tumulo ang luha ko. Hindi dahil sa kanyang mga paratang, kundi dahil sa pagkaunawa ko kung gaano kababa ang tingin niya sa akin. 10 minuto. Kailangan ko lang magtiis ng 10 minuto pa bago baligtarin ng tadhana ang sitwasyon. Ngunit ang 10 minuto sa harap ng demonyong ito, na may mukha ng tao ay parang 10 taon sa impyerno. 10 minuto. Iyan lang ang oras na kailangan ko upang makita ang tunay na mukha ng taong minsan kong minahal ng husto. Ang oras ay tila bumagal. Gumagapang sa ritmo ng orasan sa dingding ng labi na mayabang na tumitiklop. Sa harap ko, nakatayo pa rin si Anton, na may namumulang mukha. Ang kanyang dibdib ay bumababa't tumataas. Nagpipigil ng walang basehang galit. Samantala, si Cindy, ang babaeng umagaw sa aking posisyon, ay nakatayo na nakakrus ang mga braso. Nakatingin sa akin na para akong dumi na nakadikit sa dulo ng kanyang mamahaling sapatos. Sagutin mo, Maya! Sigaw muli ni Anton. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa tahimik na labi ng ospital. Ilang bisita na nakaupo sa waiting area ang nagsimulang lumingon at magbulungan. Kaninong anak iyan? Nagtaksil ka? Hindi ba? Kaya pala hindi ka kailanman pumayag na hawakan kita pag uwi ko sa gabi. Lumalabas na nagtatago ka pala ng binhi ng ibang tao. Ang paratang na iyon ay napakasama. Samantalang noon, tinanggihan ko siya dahil umuwi siya na lasing at may amoy ng pabango ng ibang babae. Nakalaunan, ay nalaman kong pabango pala ni Cindy. Ngunit nanatili akong tahimik. Nakasara ang aking bibig. Hindi dahil sa takot, kundi dahil lalong lumalakas ang sakit ng kontraksyon. Ang aking matris ay tila pinipiga ng isang higanteng kamay na hindi nakikita. Mahigpit kong hinawakan ang hawakan ng wheelchair hanggang sa pumuti ang aking mga buko-buko. Malakas na malamig na pawis ang bumuhos mula sa aking sentido. Nahahaluan ng luha na pinigilan ko ng husto. Hayaan mo na, Anton! Dagdag ni Cindy, na may mapanlinlang na boses na ginawa-gawaran. Iwinagayway niya ang kanyang mga kamay sa harap ng kanyang ilong. Iwanan mo na lang. Amoy niya ay napakasama na parang amoy palengke. Hindi tayo ka-level na mag-aalaga ng isang hiwalay na asawa na nabuntis ng walang kasal. Hayaan mo lang siyang mamalimos dito. Malamang naghihintay lang siya sa kanyang sugar daddy na matanda para bayaran ng panganganak. Hindi pwede, Cindy. Matigas na pagtutol ni Anton. Naantig ang kanyang pagkalalaki. Gusto kong umamin siya na niloko niya ako. Sinabi niya na baog siya. Pero buntis pala siya. Ibig sabihin, niloko niya ako para itago ang kanyang pagtataksil. Gusto ko siyang kasuhan ng defamation sa pangalan ng pamilya. Ipinaraming ko ang aking mga mata. Huminga ng malalim sa pagitan ng sakit. Diyos ko, palakasin mo ako. Iligtas mo ang aking anak mula sa mga masasamang boses na ito. Sa aking katahimikan, naalala ko ang mga mahirap na 7 buwan, ang mga araw na kailangan kong kaladkarin ang aking katawan, na may matinding pagduduwal patungo sa banyo sa hating gabi ng mag-isa. Ang mga araw na kailangan kong itali ang aking tiyan ng maternity binder upang hindi ito lumabas habang nag-a-apply ng trabaho.
dahil walang kumpanya ang gustong tumanggap ng buntis na ina. Naalala ko kung paano ko ibinenta ang aming singsing sa kasal. Ang tanging ginto na mayroon ako ay para lang sa mga bitamina at premium prenatal milk. Ginawa ko ang lahat para sa bata na ito. At ngayon, ang kanyang biolohikal na ama ay nakatayo dito. Inaakusahan ang inosenteng bata na ito bilang anak sa labas. Maya, bingi ka ba? Umusad si Anton. Nakataas ang kanyang kamay na para bang hahawakan ang aking balikat. Ang security guard na nagtutulak ng aking wheelchair ay nag-alinlangan. Gusto niyang ipagtanggol, ngunit nang makita ang mamahaling suit ni Anton, nawalan siya ng lakas ng loob. Umurong lamang siya ng kaunti. Inilayo ang aking wheelchair mula sa abot ni Anton. Sir, pakidala na lang po ako. Bulong ko. Halos hindi marinig ang kanyang boses. Huwag mo siyang dalhin kahit saan. Utos ni Anton sa security guard. Hindi pa ako tapos magsalita. Gusto kong tawagan ang manager ng ospital na ito. Gusto kong i-report na may isang immoral patient na gumugulo sa kapayapaan. Eksakto nang malapit ng hawakan ni Anton ang dulo ng aking buhok. Narinig ang banayad ngunit matatag na tunog ng elevator mula sa likod ng reception area. Hindi ito ang ordinaryong elevator na ginagamit ng mga bisita. Ito ay ang VIP elevator. Ang gilded elevator na bumubukas lamang para sa mga piling tao. Ang ting. Bumukas ng maluwag ang pinto ng elevator. Kasabay nito, ang maingay na lobby na puno ng sigaw ni Anton ay biglang nanahimik. Ang aura ng autoridad na nanggaling sa loob ng elevator ay napakalakas na kayang patahimikin ang sinumang makakita. Lumabas ang figura, isang matangkad at malakas na lalaki na nakasuot ng malinis at walang mantsa na mahabang puting doctor's coat. Sa kaliwang dibdib niya ay nakakabit ang isang gintong name tag na may nakasulat na Dr. Gabriel Lorenzo, OBGYN, Managing Director. Ang kanyang mukha ay guwapo na may matatag na panga at matatalim ngunit malumanay na mga mata ng agila. Sa likod niya ay nakasunod ang 3 senior nurse at 2 malalaking security guard na nakasuot ng itim na safari suit. Mabilis silang lumakad. Ang kanilang mga yapak ay may ritmo. Gumagawa ng matatag na tunog ng sapatos sa marmol na sahig. Ang mga tao sa lobby ay automatikong lumayo, nagbibigay daan na parang mga mamamayan na sumasalubong sa isang hari. Mabilis na sinuri ng mga mata ni Dr. Gabriel ang buong silid at huminto sa eksaktong punto kung nasaan ako. Ang kanyang mukha na kanina ay seryoso, ay nagbago at naging malalim na pag-aalala. Maya! Tawag niya. Ang kanyang boses ay bariton, malalim, at puno ng pagmamay-ari. Halos patakbo siyang lumapit sa akin. Binabaliwala sina Anton at Cindy, na nakatayo ng estatwa sa gitna ng daan. Lumuhod agad si Gabriel sa tabi ng aking wheelchair. Itinuon ang kanyang taas sa aking taas. Agad na hinawakan ng kanyang mainit at matatag na kamay ang aking malamig at nanginginig na kamay. Patawarin mo ako, mahal. Nahuli ako sa pagbaba, sabi niya ng malumanay. Napakalumanay, salungat sa kanyang autoridad kanina. Pinunasan niya ang pawis sa aking noo, gamit ang kanyang silk handkerchief. Bakit hindi ka tumawag diretso sa personal kong numero? Bakit kailangan pa sa reception? Nasasaktan ka, hindi ba? Tinitigan ko ang mga mata ni Gabriel. Ang mga matang iyon, ang mga matang laging nagbibigay sa akin ng lakas sa loob ng 7 buwan. Si Gabriel ay hindi lang ang aking doktor. Siya ang aking kaibigan noong bata pa kami. Ang aking unang pag-ibig na nagkahiwalay dahil pinili ko si Anton. At ngayon ay bumalik bilang aking anghel na tagapagligtas. Masakit, Gabriel. Nabutas na ang amniotic sac. Bulong ko ng mahina. Agad na tumayo si Gabriel. Muling naging matatag ang kanyang mukha habang tinititigan ang mga nurse sa likod niya. Nurse Rini, ihanda ang presidential suite. Code Red, ang anesthesiologist at neonatal team ay kailangan ng standby sa operating room ngayon din. Mag-ingat kung kailangan ng emergency procedure. Huwag dumaan sa general ER. Gagamitin natin ang director's lane. Opo, Doc. Sabay-sabay na sagot ng mga nurse. Handa at mabilis.
Si Anton na kanina pa nakatunganga ay natauhan sa kanyang pagkabigla. Naramdaman niyang binaliwala siya. Ang kanyang ego na kasing taas ng langit ay hindi matanggap na may ibang lalaki na tila mas mahusay sa kanya ang humahawak sa kanyang dating asawa. Hoy! Doktor! Malakas na sigaw ni Anton. Sinusubukang ibalik ang kanyang dominasyon. Sino ka para hawakan ang dating asawa ko? Kausap ko siya. Huwag kang makialam sa usapan ng mag-asawa. Pinigilan ni Gabriel ang kanyang galaw na itulak ang aking wheelchair. Dahan-dahan niyang ibinaling ang kanyang katawan upang harapin si Anton. Ang tingin ni Gabriel ay malamig, nakakasaksak at nakamamatay. Tinitigan niya si Anton mula ulo hanggang paa na may mapanuring tingin na nagpapababa na para bang si Anton ay alikabok lamang na nakadikit sa kanyang puting coat. Dating asawa? Ulit ni Gabriel na may patag na tono. Pakikorek ako kung mali, sir. Kung dating na, ibig sabihin wala ka ng anumang karapatan kay Mrs. Maya. At isa pa, ito ang aking ospital. Dito, ang kaligtasan ng pasyente ang aking pangunahing prioridad. Ikaw ang pinakamataas na batas. Hinarang mo ang daan ng aking VVIP patient. VVIP? Nangunguyang tawa ni Cindy. Isang tawa na tila walang kwenta. Haluba, Dok. Misis lang siya na mahirap. Nag-online taxi lang kanina. Paano naman naging VVIP? Malamang umutang lang siya o gumagamit ng PhilHealth. Hindi pinansin ni Gabriel si Cindy. Ikinumpas lang niya ang kanyang daliri patungo sa dalawang security guard na nakasuot ng safari suit sa likod niya. Sir Danu. Sir Budi. Kalmadong tawag ni Gabriel. I-secure ang dalawang taong ito. Nagkakagulo sila at ginugulo ang psikolohiya ng priority patient. Kung lumaban sila, kalad ka rin palabas. Kung patuloy silang sumisigaw, tawagan ng pulis para sa kasong disorderly conduct at threat of violence sa medical facility. Opo, Doc. Mabilis na sagot ng dalawang security guard na kasing laki ng higante. Ang kanilang anino pa lang ay sapat na upang umurong si Anton ng dalawang hakbang. Hoy! Anong nangyayari dito? Huwag mo akong hawakan. Alam ko ang batas. Kakasuhan ko kayo. Sigaw ni Anton na kinakabahan habang hinahawakan ng malalaking braso ng security guard ang kanyang balikat. Bitawan mo ang asawa ko. Baliw na doktor. Sigaw ni Cindy na histerikal habang siya rin ay inilayo mula sa akin. Muling lumuhod si Gabriel sa harapan ko. Binabalewala ang mga nakakadiring sigaw sa likod niya. Ngumiti siya ng nakakapanatag. Isang ngiti na nagpabawas ng kaunti sa aking sakit. Baliwalain mo ang ingay na iyon, Maya. Mag-focus ka sa iyong paghinga. Malapit na nating salubungin ang ating maliit na bayani, sabi niya ng malumanay. Halika, umalis na tayo dito. Si Gabriel mismo ang kumuha ng wheelchair. Itinulak ako patungo sa gintong VVIP elevator na bukas pa. Pinalibutan kami ng mga nurse. Bumubuo ng isang pader ng proteksyon. Nang dahan-dahang sumara ang pinto ng elevator, nakita ko ang huling nakakatuwang tanawin. Si Anton ay nagpupumiglas sa pagkakahawak ng security guard. Namumula ang kanyang mukha dahil sa kahihiyan na maging center of attention sa buong lobby. Samantala, ang kanyang mga mata ay nakatingin sa akin na may halo ng pagkabigla, pagkalito, at takot. Sumara ng mahigpit ang pinto ng elevator. Nawala agad ang ingay ng labas ng mundo. Napalitan ng nakaka-relax na classical music sa loob ng elevator. Ligtas ka na ngayon? Bulong ni Gabriel habang hinahaplos ang likod ng aking kamay. Muling tumulo ang luha ko. Sa pagkakataong ito, hindi dahil sa kalungkutan, kundi dahil sa matinding pasasalamat. 10 minuto na ang nakalipas. Ako ang pinakamalungkot na babae sa mundo. Ngunit ngayon, tinatrato ako na parang reyna. At higit sa lahat, nakita ko ang takot sa mga mata ni Anton. Nagsimula siyang mag-isip. Nakaharap niya ang isang kapangyarihan na mas mataas pa sa kanyang abot. Bumulong ang elevator na nangangahulugang nakarating na kami sa pinakamataas na palapag ng gusali ng ospital na ito. Ang executive floor na tahimik at may amoy lavender na nakaka-relax.
Malayo sa kaguluhan sa ibabang labi kanina. Napakapayapa ng kapaligiran dito. Ang makapal na karpet ay sumisipsip ng tunog ng aming mga yapak. Ang mga dingding ay pinalamutian ng mga abstract painting na may mataas na artistikong halaga. Ito ay isang napakahiwalay na mundo mula sa maliit na upa na aking pinagtataguan sa loob ng nakalipas na 7 buwan. Itinulak ako ni Gabriel papasok sa presidential suite. Ang silid na ito ay mas katulad ng isang penthouse ng 5-star hotel kaysa sa isang hospital room. Mayroon itong maluwag na living room na may Italian leather sofa, isang pribadong pantry na kumpleto sa 2-door refrigerator, at isang higanting salamin na bintana mula sa sahig hanggang kisame na nagpapakita ng mga ilaw ng syudad sa gitna ng ulan. Sa gitna ng silid, isang sopistikadong electric delivery bed ang handa nang salubungin ako. Ang mga nurse ay nagtrabaho ng mahusay. Sa loob ng ilang minuto, nakapagpalit na ako ng damit ng pasyente na gawa sa malambot na Japanese cotton na kulay rosas. Ang IV ay maayos na nakakabit sa likod ng aking kamay, nang walang sakit. Ang cardiotocograph, CTG, ay ikinabit sa aking umbok na tiyan. Ipinaparinig ang mabilis at malakas na tibok ng puso ng sanggol. Duk-duk-duk-duk. Ang pinakamagandang tunog sa mundo. Maganda ang tibok ng puso ng sanggol. 145 beats per minute. 6 na sentimetro na ang dilation. Ang galing mo, Mrs. Maya. Kaya mong tiisin ang sakit hanggang 6 na sentimetro nang mag-isa. Papuri ng head midwife na sumuri sa akin ng may pagkamangha. Mahina lang akong ngumiti. Mas masakit pa ang sakit ng puso, nurse. Kaya hindi gaanong masakit ito. Bumalik si Gabriel sa silid, matapos lumabas sandali, upang palitan ang kanyang doctor's coat ng isang scrub suit na kulay asul. Mas guwapo siya sa medical attire na iyon. Kinuha niya ang isang upuan. Umupo sa tabi ng aking kama at tinitigan ako ng matagal. Ngayon ipaliwanag mo sa akin. Hiling ni Gabriel. Seryoso ang tono niya. Ngunit malambot pa rin ang kanyang mga mata. Bakit mo hininayaan na insultuhin ka ng walang hiya na iyon sa ibaba? Bakit hindi mo agad sinabi na anak niya iyon? Bumuntong hininga ako. Nakatingin sa kisame ng silid na pinalamutian ng mga crystal chandelier. Dahil ayokong isipin niyang may karapatan siya, Gabriel. Kung malalaman niyang buntis ako, natatakot ako na kukunin niya ang bata na ito. O mas malala pa, pipilitin niya si Cindy na maging stepmother ng aking anak. Hindi ko iyon matatanggap. Mahigpit na hinawakan ni Gabriel ang aking kamay. Hindi siya makakakuha ng anumang bagay mula sa iyo, Maya. Hanggat nandito ako, hindi niya man lang mahahawakan ang dulo ng kuko ng iyong sanggol. Naka-instruct na ako sa seguridad na i-block ang kanyang access sa palapag na ito. Ibinahagi ko na ang kanyang larawan sa lahat ng guard post bilang persona non grata. Salamat, Gabriel. Napakabait mo sa akin. Ordinaryo lang akong pasyente, Gabriel. Hindi ko kayang bayaran ang ganito kamahal na silid. Inilagay ni Gabriel ang kanyang hintuturo sa aking labi. Pinigilan ang aking pagsasalita. SST. Ilang beses ko na bang sinabi na hindi ka ordinaryong pasyente? Ikaw ang babaeng hinahanap ko sa loob ng 10 taon. At tungkol sa bayad, ituring mo na lang na investment ito. Investment para sa ating kinabukasan. Kinindatan niya ako. Sinusubukang bawasan ang tensyon na nagpamula sa aking pisngi. Sa gitna ng sakit ng contraction, biglang may mahinang katok sa pinto ng silid. Isang batang nurse ang pumasok na may bahagyang tuwa na pinipigilan ang tawa. Dala ang isang tablet sa kanyang kamay. Paki-excuse, Dr. Gabriel. Pasensya na po sa istorbo, sabi ng nurse. Ano iyon, nurse? Tanong ni Gabriel nang hindi inaalis ang pagkakahawak sa aking kamay. Iyon po, Doc. Ang lalaki kanina na nagkakagulo sa lobby. Nandyan pa rin sa ibaba. Nagwawala sa reception desk. Pinipilit niyang humingi ng medical data ni Mrs. Maya. Sabi niya asawa niya. At may karapatan siyang malaman. Ngumisi si Gabriel. Tapos ang ating receptionist, si Miss Tari. Napakatalino, Doc. Sabi niya. Pasensya na po, sir. Sa aming sistema, ang status ni Mrs. Maya ay single parent at priority shareholder. Wala po ang pangalan ninyo.
sa data ng person in charge. Tapos lalo pang nagwawala ang lalaki. Sumisigaw siya. Nagtatanong ng edad ng pagbubuntis ng ina. Huminga ako ng malalim. Ito na ang oras. Sabi ni Miss. Tari, totoo lang po. Ayon sa medical data, Doc, ang pagbubuntis ni Mrs. Maya ay 39 na linggo na, sir. Full-term pregnancy na. Nako. Nang marinig iyon, agad na namutla ang mukha ng lalaki. Doc, parang patay na tao. Mahina na tumawa ang nurse. Nandoon lang ako sa tabi, kumukuha ng mga files. Agad na nanahimik ang lalaki. Doc, parang baliw. Tapos nagsimula siyang magbilang ng mga daliri niya. Siguro nagbibilang ng buwan, Doc. Tapos nanghina siya at umupo sa sahig ng lobby hanggang sa sinigawan ulit ng security guard. Tumingin sa akin si Gabriel na may makahulugang ngiti. Ayan. Hindi kailanman nagkakamali ang matematika. 7 buwan na hiwalay. 9 na buwan na buntis. Kahit bata sa elementary alam na ibig sabihin yan. 2 buwan bago ang martilyo ng hukom ay naihasik na ang binhi. Naalala ko ang mukha ni Anton ngayon, ang kanyang matinding pagkabigla. Sa buong panahong ito, nabuhay siya sa pagtanggi. Naniniwala na ako ang baog. Ako ang sira. Ikinasal niya ako ng buong pananampalataya na magiging masaya siya sa ibang babae na mas may kakayahang magbuntis. At ngayon, sinampal siya ng katotohanan ng husto. May kakayahan akong magbuntis. Kaya kong magbuntis. At ang batang ipapanganak na ito ay ang kanyang tunay na anak. Ang bata na kanyang itinapon bago pa man magkaroon ng anyo. Ano ang reaksyon ng kanyang kasama? Ang babaeng nakasuot ng pangit na pulang damit na iyon? Tanong muli ni Gabriel. Tila nasisiyahan sa ulat na ito. Nako, mas malala pa iyon, Doc. Patuloy ng nurse ng may kagalakan. Yung babaeng nakapula, lalo pang nagalit sa lalaki. Sumigaw siya. Anton, bakit ka nagbibilang? Anak iyon ng ibang tao. Huwag kang magpanggap na tanga. Nandito tayo para sa dermatologist. Hindi para alagaan ang iyong dating asawa. Tapos nag-away pa sila ng husto sa lobby, Doc. Naghilahan ng damit hanggang sa naging palabas ng security guard. Nakakahiya talaga. Nang marinig iyon, may kirot at kasabay nito ay kasiyahan sa aking dibdib. Ang isang pamilyang binuo sa pagdurusa ng ibang tao ay hindi kailanman magiging matatag. Magpapakasal pa lang sila o marahil kasal na sila. Wala akong pakialam. Ngunit nagsisimula na silang saktan ang isa't isa sa publiko. Hayaan mo silang magkainan doon sa ibaba. Malamig na sabi ni Gabriel. Nurse, tiyakin mong hindi sila makakaakyat dito. Kung kailangan, tawagan ng pulis kung patuloy silang magkakagulo. Opo, Doc. Umalis ang nurse sa silid. Muling naramdaman ko ang malakas na alon ng contraction. Sa pagkakataong ito, mas malakas, mas mahaba. Nag-ungol ako ng matagal. Masakit, Gabriel. Agad na naghanda si Gabriel. Sinuri niya ang monitor ng CTG. Okay, lalong lumalakas ang contraction. Malamang nadagdagan na ang dilation. Maya, pakinggan mo ako. Ligtas ka dito. Mag-focus ka sa iyong anak. Kalimutan mo ang hangal na lalaki. Sa labi na iyon. Nakaraan lang siya. Ang iyong kinabukasan ay nandito. Sa tiyan mo ito. Tumango ako. Dumaloy ang luha. Mula sa gilid ng aking mga mata. Sa likod ng soundproof glass wall na ito, naramdaman kong protektado ako. Sa ibaba, marahil si Anton ay nawawasak sa pagsisisi. Malamang na inaalala niya ang huling sandali namin. Ang sandali kung saan inakusahan niya akong baog. Ang sandali kung saan dapat niyang niyakap ako. Hindi diniborsyo. Gabriel, tawag ko ng mahina sa pagitan, ng mabilis na paghinga. Oo, Maya, kung ipanganak ang aking anak. Pakisabi sa kanya ng sign of the cross at isang basbas, ha? Ayoko. Ang unang tunog na maririnig niya ay ang boses ng kanyang ama na nagtapon sa kanya. Natahimik sandali si Gabriel. Hinalikan niya ang aking noo ng buong paggalang at pagmamahal. Isang halik na hindi ko kailanman nakuha kay Anton. Sa loob ng maraming taon.
Iyon ang magiging pinakamalaking karangalan sa aking buhay, Maya. Ako ang magiging ama niya. Kung papayagan mo, ang mga salitang iyon ay naging natural na anesthetic para sa akin. Naroon pa rin ang sakit ng panganganak, ngunit ang sakit sa aking puso ay dahan-dahang gumaling. Sa labas, patuloy na nagwawala ang bagyo, tulad ng bagyo sa puso ni Anton, ngunit dito, sa silid na ito, nagsisimula ng sumikat ang bagong pag-asa at handa ako. Handa akong ipanganak, ang patunay na hindi ako isang nabigong babae. Ang oras ay tila nawala ng dimensyon sa loob ng presidential suite delivery room na ito. Ang tanging naroon ay sakit, pawis, at pakikibaka sa pagitan ng buhay at kamatayan. Bawat segundo ay parang isang siglo. Ang sakit ng cramp ay dumating ng sunod-sunod. Lalo itong naging mas matindi. Humahampas sa aking balakang at tiyan ng walang awa. Pakiramdam ko ay dinudurog ang aking mga buto isa-isa upang magbigay daan sa bagong buhay na nagpupumiglas palabas. Huminga ng malalim, Maya, dahan-dahang ilabas sa bibig. Magaling. Ganyan. Ang boses ni Dr. Gabriel ay nanatiling matatag sa aking tainga. Naging tanging hawakan sa gitna ng bagyo ng sakit na ito. Hindi kailanman bumitaw ang kanyang kamay sa aking kamay. Mahigpit kong hinawakan ang bedsheet gamit ang aking kaliwang kamay. Habang ang aking kanang kamay ay pumipisil sa kamay ni Gabriel, hanggang sa marahil ay tumusok ang aking mga kuko sa kanyang balat. Masakit, Gabriel. Hindi ko na kaya. Pakiramdam ko mamamatay ako. Ungol ko sa pagitan ng mabilis na paghinga. Malakas ka, Maya. Ikaw ang pinakamalakas na babae na nakilala ko. Alalahanin mo kung sino ang nakikipaglaban sa iyo. Ang iyong anak. Nakikipaglaban din siya upang makalabas. Huwag kang sumuko ngayon. Bulong ni Gabriel sa aking tainga. Pinunasan niya ang pawis na bumuhos sa aking mukha gamit ang malamig na tissue. Ang mga nurse sa paligid ko ay gumalaw ng mabilis at tahimik. Lumikha ng isang nakatutok ngunit nakakapanatag na kapaligiran. Bahagyang pinadilim ang ilaw ng silid upang magbigay ng ginhawa. Kumpleto na ang dilation. Doktor. Ulat ng senior midwife na nakatayo sa paanan ng kama. Nakikita na ang ulo ng sanggol sa birth canal. Makapal ang buhok niya. Kumakabog ng husto ang aking puso. Nang marinig ang ulat na iyon, makapal ang buhok niya. Naroon na ang aking anak. Ang anak na sa loob ng 7 buwan ay nagtago sa katahimutan. Ang anak na tinanggihan ng kanyang ama bago pa man makahinga. Okay, Maya. Makinig ka sa aking mga utos, ha? Nagpalit ng posisyon si Gabriel. Ngayon ay handa na siyang pangasiwaan ang panganganak. Ang kanyang mukha na natatakpan ng medical mask ay patuloy na nagpakita ng aura ng pamumuno na nagpatibay ng aking tiwala. Pagdating ng contraction, mag-ipon ng lakas sa tiyan, idikit ang baba sa dibdib, buksan ang mata, at tumingin sa tiyan at umiri ng buong lakas. Huwag kang maglalabas ng boses sa leeg, ha? Itulak pababa, na parang nagpapalabas ng matigas na dumi. Handa. Tumango ako ng mahina. Handa. 1 minuto pagkatapos, dumating ang matinding alon. Napakasakit, para bang nahati sa dalawa ang aking katawan. Ngayon, Maya, itulak, utos ni Gabriel. Nag-ipon ako ng natitirang lakas. Umiri ako ng matagal. Ibinuhos ang lahat ng sakit, galit, at pag-asa sa isang malaking pagtulak. Naramdaman kong mainit ang aking mukha. Nanigas ang mga ugat sa aking leeg. Magaling. Kaunti na lang. Lalabas na ang ulo niya. Huminga ka ulit. Itulak ulit. Nagtulak ako ng paulit-ulit. Bumuhos ang pawis na nagbasa sa aking patient's gown. Masakit at mainit sa ibaba, ngunit wala akong pakialam. Gusto ko lang naligtas ang aking anak. Gusto kong patunayan kay Anton, kay Cindy, at sa mundo na kaya ng aking matris, na ako ay isang buong ina. Isang beses pa. Mahal. Isang pinakamalakas na pagtulak para sa kanyang balikat. Halika. Para sa ating bayani. Pampasigla ni Gabriel. Sa isang pinipigil na sigaw, ibinigay ko ang lahat ng aking huling enerhiya. Inisip ko ang mga mukha ng mga taong minamaliit ako. At ginawa ko ito bilang gasolina. Sa wakas,
Biglang nawala ang matinding presyon. Ang aking katawan ay naramdaman agad na magaan, at sa sumunod na sandali, pinutol ng tunog na iyon ang katahimikan ng silid. Uha! Uha! Ang iyak na iyon, isang malakas, matatag, at umalingaw-ngaw na iyak. Isang iyak ng buhay. Agad na bumuhos ang aking luha, nahaluan ng pawis. Humahagulgol ako. Nanginginig ng husto ang aking mga balikat. Iyon ang boses ng aking anak, ang boses na sa loob ng 5 taon ng aking kasal kay Anton. Ay isa lamang ilusyon. Ang boses na dahilan ng aking pagpayag na hiwalayan at insultuhin. Ngayon, ang boses na iyon ay totoo. Pinupuno ang bawat sulok ng VVIP room na ito. Salamat sa Diyos. Perpekto. Lalaki. Malusog. Kumpleto. Walang kulang. Sabi ni Gabriel na may nanginginig na boses. Tinaas niya ang maliit na sanggol na pula pa at nababalutan ng dugo, ipinakita sa akin. Nanlaki ang aking mga mata na nakatingin sa maliit na nilalang na iyon. Siya ay nagpupumiglas. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom sa hangin na para bang sumusuntok sa mundo. Inilagay ni Gabriel ang bata sa aking dibdib para sa proseso ng immediate skin-to-skin contact. Ang kanyang mainit at basa na balat ay dumampi sa balat ng aking dibdib. Ang sensasyon na iyon ay mahiwaga. Sa sandaling iyon, nawala ang lahat ng sakit ng panganganak. Ang tanging naroon ay pagmamahal na pumutok. Pinupuno ang aking dibdib hanggang sa mahirapan akong huminga. Tinitigan ko ang mukha ng aking anak at bahagyang nanlambot ang aking puso. Napakakamukha niya si Anton. Ang kanyang matangos na ilong, ang kanyang manipis na labi, pati na ang kanyang makapal na itim na buhok. Lahat ay kopya ng kanyang ama. Napakalakas ng gene ni Anton na nagdomina sa pisikal na anyo ng sanggol na ito. Na para bang sinadya ng Diyos na sawayin si Anton sa pamamagitan ng inosenteng mukha na ito. Ngunit nang dahan-dahang buksan ng sanggol ang kanyang namamagang mga mata, nakita ko ang aking sarili doon. Ang mga matang iyon, ang mga matang malumanay at bilog, ang aking mga mata. Kamusta, mahal? Kamusta, anak? Bulong ko nagaralgal. Hinalikan ang tuktok ng kanyang ulo na amoy dugo at tubig panubigan, ang pinakamabangong amoy sa mundo. Maligayang pagdating. Patawarin mo ako, ha? Kailangan nating lumaban ng mag-isa. Napakagwapo niya, Maya. Tulad ng kanyang ina. Papuri ni Gabriel habang nakangiti sa likod ng kanyang mask. Dahan-dahan niyang hinaplos ang ulo ng sanggol. Ano ang pangalan niya? Tumingin ako sa labas ng malaking salamin na bintana. Ang bagyo sa labas ay nagsimula ng humupa. Nag-iwan ng banayad na ambon. Sa silangan, isang linya ng gintong liwanag ang nagsimulang lumitaw. Humahati sa dilim ng gabi. Malapit nang sumikat ang araw. Lucas. Sagot ko, nang matatag. Ang pangalan niya ay Lucas, dahil siya ang liwanag na dumating pagkatapos ng pinakamadilim na gabi sa aking buhay. Lucas. Isang magiting na pangalan. Papuri ni Gabriel. Ngayon, hayaan mo akong tuparin ang aking pangako. Ipinako ni Gabriel ang kanyang mukha sa bangtranyo ng belukas. Sa isang malambing at banal na boses, nagsimula siyang bumigkas ng sign of the cross at isang basbas sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Pagpalain at protektahan ka nawa ng Diyos, Lucas. Muling bumuhos ang aking luha. Sa pagkakataong ito, hindi dahil sa kalungkutan, kundi dahil sa matinding pasasalamat. Sana ay ito ang tungkulin ni Anton. Sana ay ang kanyang ama ang magbigkas ng kadakilaan ng Diyos sa tainga ng bata na ito sa unang pagkakataon. Ngunit pinili ng kanyang ama na itapon siya para sa igo at libog. At narito ang ibang lalaki na walang kaugnayan. Taos-pusong ginampanan ang tungkuling iyon. Si Lucas, na kanina ay malakas na umiiyak, ay dahan-dahang kumalma nang marinig ang mga panalangin iyon. Tila naintindihan niya, tila komportable siya.
Ngunit nabalisa ang kapayapaan na iyon. Eksakto nang matapos ni Gabriel ang pagbigkas ng amin. Narinig ang kaguluhan mula sa labas ng pinto ng aming suite room. Ang tunog ng sigaw ng lalaki, tunog ng pagkabangga, at tunog ng mga taong tumatakbo. Bitawan mo ako. Narinig ko ang boses ng sanggol. Anak ko iyon! Ang boses na iyon. Ang boses ni Anton. Nagtagumpay siyang makalabas sa lobby. Ang aking puso, nakakakalma pa lang, ay muling kumabog ng mabilis. Dahil sa takot, niyakap ko ng mahigpit si Lucas. Nagningas ang aking protective instinct. Paglabas niya, natatakot ako. Ikinilos ni Gabriel ang kanyang katawan. Ang kanyang mukha na kanina ay malambing, habang binabasbasan ng sanggol, ay naging malamig at matigas. Inalis niya ang kanyang mga medical gloves, itinapon sa medical waste bin nang may matigas na galaw. Nurse, bantayan mo si Maya at ang kanyang sanggol. Ilak ang pinto mula sa loob. Huwag mo itong bubuksan para sa sinuman maliban sa akin. Matigas na utos ni Gabriel sa nurse. Opo, Doc. Tiningnan ako ni Gabriel. Nagbigay ng isang nakakapanatag na tango. Manatili ka dito. I-enjoy mo ang oras mo kay Lucas. Ako na ang bahala sa basura sa labas ng pinto. Buong tapang na lumakad si Gabriel patungo sa pinto ng labasan. Ang kanyang likod ay tila malawak at matatag, handang maging kalasag para sa aming dalawa. Bumukas ang pinto ng presidential suite at lumabas si Gabriel. Agad na isinara itong mahigpit sa likod niya. Tumayo siya na nakakrus ang braso sa harap ng pinto, na parang tagapagbantay ng pintuan ng impyerno, na handang humatol sa mga makasalanan. Ang tanawin sa VVIP corridor ay medyo magulo. Dalawang malalaking security guard ang sinusubukang pigilan si Anton na nagwawala na parang sinasaniban. Ang kanyang mahal na suit ay gusot na. Ang kanyang tie ay nakatabingi at ang kanyang buhok na kanina ay maayos ay magulo na. Namumula ang kanyang mukha, puno ng pawis at luha ng pagkabigo. Sa likod ni Anton, nakatayo si Cindy na may asim na mukha habang hawak ang kanyang branded bag. Mukhang naiinis siya hindi dahil sa simpatiya sa bagong silang na sanggol, kundi dahil sa kahihiyan na dulot ng histerikal na pag-uugali ni Anton. Bitawan mo ako. Narinig ko ang boses ng sanggol. Anak ko iyon, sigaw ni Anton, nagpupumiglas ng buong lakas mula sa pagkakahawak ng security guard. Pigilan siya. Malamig na utos ni Gabriel. Nang makita si Gabriel na lumabas, huminto sandali si Anton sa pagpupumiglas. Matatalim ang kanyang mga mata na nakatingin kay Gabriel. Mabilis siyang huminga. Doktor, tumabi ka. Nasa loob iyon ang dating asawa ko, hindi ba? Kakapanganak lang niya, hindi ba? Narinig ko ang boses ng lalaking sanggol. Anak ko iyon. Ako ang ama. Hindi gumalaw si Gabriel. Tinitigan niya si Anton. Nang may patag na tingin, na para bang tinitingnan ang isang bacterial specimen sa ilalim ng mikroskopyo. Ama? Pasensya na. Sir, sino ka ba? Sa pagkakaalam ko, ang pasyente sa loob ay isang hiwalay na asawa na diniborsyo dahil sa medical reasons. Huwag kang magpanggap na tanga, Doc. Itinuro ni Anton ang mukha ni Gabriel gamit ang nanginginig na daliri. Buntis si Maya ng 7 buwan matapos maghiwalay. Anak ko iyon. 5 taon kaming kasal. Alam ko ang kanyang cycle. Hindi siya maaaring magtaksil ng ganoon kabilis. Aking laman at dugo iyon. Oh, tinaas ni Gabriel ang isang kilay. Kaya inaamin mo na anak mo iyon? Hindi ba sa korte, nanumpa ka sa ilalim ng banal na aklat na baog si Mrs. Maya, na ang kanyang matris ay tuyo at walang silbi? Diniborsyo mo siya dahil doon, hindi ba? Natahimik si Anton, nahuli sa sarili niyang mga salita. Namutla ang kanyang mukha. Nagkamali ako sa pag-aakala. Lumalabas na may kakayahan siyang magbuntis. Lumalabas na kaya ko siyang bigyan ng anak. Ibig sabihin, nagkamali ako sa paghihiwalay sa kanya. Maling pag-aakala? Malamig na tumawa si Gabriel. Isang matalim at nakakasaksak na tawa.
Hindi ka nagkamali sa pag-aakala, sir. Bobo ka at masama. Hindi mo kailanman sinuri ang iyong sarili. Agad mong inakusahan ang iyong asawa. At ngayon, pagkatapos ipanganak ang bata, pagkatapos siyang lumaban ng mag-isa sa loob ng 9 na buwan, nagtitiis ng kahihiyan na akusahan, na nabuntis ng walang kasal, nagtitiis ng sakit ng mag-isa, bigla kang dumating, at inaakala mong may karapatan ka. Ako ang ama. Dumadaloy ang aking dugo sa katawan ng bata na iyon. Muling sigaw ni Anton. Sa pagkakataong ito, naging basag ang kanyang boses, tila nawawalan ng pag-asa. May karapatan akong basbasan siya. May karapatan akong pangalanan siya. Gusto kong makita ang aking anak. Tumabi ka. Sinubukan ni Anton na sumugod muli. Ngunit kalmadong pinigilan ni Gabriel ang dibdib ni Anton ng isang kamay. Napakalakas ng pagtulak ng kamay ni Gabriel, kaya napatalsik si Anton. Huli ka na, malamig na sabi ni Gabriel. Nabasan na ang bata na iyon sa akin. Ang bata na iyon ay binigyan na ng pangalan ng kanyang ina. At sa kanyang birth certificate, ang kolum ng pangalan ng ama ay iiwanang blanko dahil para kay Maya. At para sa bata na iyon, patay ka na sa loob ng 7 buwan. Nanlaki ang mga mata ni Anton. Hindi maaari. Wala kang karapatan. Maya, lumabas ka, Anton. Tigilan mo na. Nakakahiya. Si Cindy. Biglang sumugod. Hinila ang braso ng suit ni Anton ng marahas. Bakit ka nagmamakaawa sa babaeng iyon? Anak sa labas iyan. Kahit pa anak mo iyan. Ano ngayon? Magpapakasal na tayo. Ipapawalang bisa mo ba ang kasal natin? Para sa isang bagong silang na sanggol na mabaho, Anton. Tumingin si Anton kay Cindy na may matalim na tingin. Cindy, hindi mo naintindihan. Lalaki iyon, ang aking tagapagmana. Sa buong panahong ito, gusto kong magkaroon ng anak. Lumalabas na kaya pala akong bigyan ni Maya ng anak. Dapat hindi ko siya diniborsyo. Isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Anton. Sinampal siya ni Cindy sa harap ng publiko. Walang hiya ka, Anton. Sigaw ni Cindy na histerikal. Kaya nagsisisi ka na nagpakasal ka sa akin? Gusto mong bumalik sa si Maya na probinsyana na iyon dahil lang sa nagkaanak siya? Ako? Ano ako? Panakip butas lang? Hindi ganoon. Cindy, hinawakan ni Anton ang kanyang namumulang pisngi. Pero gusto kong magkaroon ng anak. Kaya mo rin naman akong bigyan ng anak mamaya, hindi ba? Makinig ka. Anton, matigas na putol ni Cindy. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa koridor. Nagpakasal ako sa iyo dahil mayaman ka. Dahil ikaw ay isang direktor. Hindi ko kailanman ginusto na magkaroon ng anak. Ang pagkakaroon ng anak ay nagpapalaki ng katawan, nagpapalambot ng dibdib, nakakagulo. Hindi ako papayag na mag-alaga ng sanggol. Kung sa tingin mo ay mabubuntis ako tulad ni Maya, nananaginip ka. Natahimik. Ang pag-amin ni Cindy ay nag-iwan ng nakakalason na usok sa hangin. Tinitigan ni Anton si Cindy na nakanganga ang bibig, hindi makapaniwala sa narinig niya. Ano? Utal ni Anton. Ayaw mong magkaroon ng anak? Pero dati sinabi mo iyon. Para lang makahiwalay ka kay Maya. Sinabi ni Cindy, nang walang bahid ng pagkasala. Nagsinungaling ako, Anton. Kinamumuhian ko ang mga bata. Maingay sila, at mabaho. Gumuho agad ang mundo ni Anton. Iniwan niya ang isang taos-puso, at may kakayahang magbuntis na asawa, para sa isang babae, na lumalabas na ayaw siyang bigyan ng supling. Itinapon niya ang ipang brilyante, para sa isang dakot ng matatalim na bato. Ang pagsisisi ay dumating hindi tulad ng alon, kundi tulad ng tsunami na humampas at lumunod sa kanya. Agad siyang lumingon pabalik sa saradong pinto ng silid ni Maya. Sa loob ay may babae na taos-pusong nagmamahal sa kanya noon. Sa loob ay may bagong silang na lalaking anak, na kanyang laman at dugo at siya ay nasa labas. Nakalak kasama ang isang makasariling babae. Nakakaamin lang ng kanyang panlilinlang. Lumuhod si Anton sa sahig ng koridor. Nanghina ang kanyang mga paa. Bumuhos ang kanyang luha. Maya, ungol niya.
Tinatawag ang pangalan ng kanyang dating asawa. Patawarin mo ako. Maya, nagkamali ako. Nagsisisi ako. Tinitigan ni Gabriel ang nakakaawang tanawin na iyon, nang walang kahit kaunting awa. Sir Anton, laging dumarating ang pagsisisi sa huli. Kung sa simula, tawag doon, ay pagpaparehistro. Ngayon, mangyaring umalis na kayo sa aking ospital, bago ko tawagan ng pulis upang kaladkarin kayong dalawa sa kasong paggulo sa kaayusan ng publiko. Sumenya si Gabriel sa Head of Security. Sir, palayasin niyo sila at tiyakin ninyong kasama ang kanilang mga mukha sa blacklist. Huwag ninyo silang papayagang makapasok muli sa gusaling ito kahit hanggang parking lot lang. Opo, Doc. Inangat ng dalawang security guard si Anton na nanghina na parang sako ng bigas. Nagpupumiglas pa rin si Anton ng mahina. Ang kanyang mga mata ay patuloy na nakatingin sa pinto ng silid ni Maya. Anak ko, Lucas, Maya, Anton, tigilan mo na. Nakakahiya. Bumulusok si Cindy na naiinis. Pagkatapos ay lumakad palayo nang hindi pinapansin si Anton na kinakaladkad. Hampas lupa ka. Kung alam ko lang, naghahanap na lang ako ng ibang sugar daddy. Nakatayo si Gabriel ng tahimik doon hanggang sa nawala ang sigaw ni Anton sa dulo ng pasilyo at sumara ang pinto ng elevator. Huminga siya ng malalim. Inayos ang kanyang doctor's coat na medyo gusot. Bumalik siya at tinitigan ang pinto ng suite room. Sa likod ng pinto na iyon, ay may dalawang buhay na kailangan niyang protektahan. Alam niyang hindi pa ito tapos. Siguradong susubukan ulit ni Anton. Ngunit nanumpa si Gabriel hanggat tumitibok ang kanyang puso. Hindi niya hahayaang muling tumulo ang luha ni Maya dahil sa gunggong na lalaki na iyon. Dahan-dahang binuksan ni Gabriel ang pinto. Nakita niya si Maya na nagpapasuso kay Lucas na may payapa na mukha na para bang walang nangyari sa labas. Tumingin si Maya sa kanya at ngumiti. Tapos na? Tanong ni Maya ng mahina. Tapos na, sagot ni Gabriel habang lumalakad papasok at isinasara ang pinto. Kinandado ang malupit na mundo sa labas magpakailanman mula sa kanilang maliit na kaligayahan. Sa puso ni Maya, alam niyang narinig niya ang lahat. Ang sigaw ni Anton, ang pag-amin ni Cindy, at nakapagtataka, walang pagnanasa o kagustuhang bumalik. Ang tanging naroon ay ginhawa. Ligtas siya. Ligtas sila ni Lucas mula sa maling pamilya. 1 taon at 365 araw na ang lumipas mula ng gabing may bagyo sa ospital na iyon. Ang oras, tulad ng tahimik na agos ng ilog, ay kayang hugasan ang mga lumang sugat. Bagaman ang mga marka ay mananatili bilang paalala kung gaano ako katatag noon. Ngayong umaga, ang likod bahay ng aking bagong bahay, ang bahay na binili ko, sa pamamagitan ng aking sariling pagsisikap, hindi bahay na kaloob ng sinuman, ay napakakulay. Ang mga lobo na kulay light blue at puti ay nagpalamuti sa bawat sulok ng bakod. Isang malaking banner na may nakasulat na, Maligayang Unang Kaarawan. Si Lucas Aruna ay nakabuklat ng matatag sa pagitan ng 2 puno ng mangga. Ang amoy ng mocha cake at inihaw na Filipino pork BBQ ay pumuno sa hangin. Nahalo sa tawanan ng mga bata ng kapitbahay na nagtatakbuhan, hinahabol ang mga bula ng sabon. Nakatayo ako sa terrace, nakatingin sa magandang tanawin sa harapan ko. Lucas, ang aking maliit na anak na dati, ay isinilang sa gitna ng luha ay kaya ng tumakbo ng kaunti na may nakakatuwang wobbly steps. Nakasuot siya ng plaid flannel shirt at mini jeans na nagpapatingkad sa kanya na parang isang matapang na maliit na lalaki. Ang kanyang makapal na itim na buhok ay maayos na nakasuklay sa gilid, lalong nagpapatingkad sa kanyang pagkakahawig sa kanyang biolohikal na ama. Ngunit bawat pagtawa ni Lucas, lumiliit ang kanyang mga mata at nagiging kalahating bilog. Eksaktong katulad ng aking mga mata. Ang Diyos ay makatarungan. Ibinahagi niya ang pisikal na anyo na ito upang hindi ko lubusang kamuhian ang mukha ng aking sariling anak. Maya, huwag kang mag-isip ng malalim. Malapit nang dumating ang pangunahing bisita. Hindi pa hihiwain ang cake. Isang mainit na boses ng baritone ang bumati sa akin mula sa likod. Lumingon ako at nakita si Dr. Gabriel.
Correction. Ngayon tinatawag ko na siyang Kuya Gabriel. Habang naglalakad, dala ang tumpok ng mga paper plate. Hindi siya nakasuot ng kanyang ipinagmamalaking doctor's coat ngayon. Nakasuot lang siya ng casual na polo shirt at chino pants na may manggas na nagpapakita ng kanyang mga muscle, na nabuo dahil sa madalas na pagdadala kay Lucas. Ngunit para sa akin, libu-libong beses siyang mas guwapo. Sino ang nag-iisip ng malalim? Iniisip ko lang, kulang ba ang mga lobo? Biro ko. Habang nakangiti, malakas na tumawa si Gabriel. Inilagay niya ang mga plato sa buffet table. Pagkatapos ay lumapit sa akin. Walang pag-aalinlangan. Inakbayan niya ang aking baywang. Isang kilos na ngayon ay tila napakanatural at nakakapanatag. Mahal. Birthday party ito ng isang taong gulang na bata, hindi festival ng mga tao. Sobra-sobra na ito. Tingnan mo. Ang saya-saya ni Lucas. Pareho kaming tumingin sa gitna ng hardin. Hinahabol si Lucas ng isang bunny clown. Tumawa siya ng malakas na may hiyawan. Pagkatapos ay mabilis na tumakbo patungo sa amin. Papap, papap! Sigaw ni Lucas na may kakaibang pagbigkas. Hindi siya tumakbo patungo sa akin. Tumakbo siya patungo kay Gabriel at uminit ang aking puso nang makita iyon. Lumuhod agad si Gabriel. Ibinuka ang kanyang mga kamay ng malawak. Hap! Nahuli ang bayani ni Papap. Sigaw ni Gabriel habang iniaangat ang mabilog na katawan ni Lucas nang mataas sa hangin. At pagkatapos ay inikot-ikot. Tumawa ng malakas si Lucas hanggang sa tumulo ang kanyang laway. Papap! Lipad! Lipad! Pakiusap ni Lucas. Okay, Kapitan. Handa na ang eroplano ni Lucas na lumipad. Tinitigan ko ang kanilang interaksyon na may nanginginig na mata. Sa loob ng isang taon, tinupad ni Gabriel ang kanyang pangako. Hindi lang siya naging doktor na nagbabantay sa paglaki ni Lucas, kundi naging tunay siyang ama. Siya ang nagpupuyat nang magkaroon si Lucas ng lagnat sa pagtubo ng ngipin. Siya ang nagpalit ng diaper ni Lucas habang abala ako sa paghabol ng deadline ng disenyo. Siya ang nagturo kay Lucas na lumakad. Naroon siya sa bawat mahalagang sandali na dapat sana ay puna ni Anton. Nang walang kaugnayan sa dugo, minahal ni Gabriel si Lucas. Nang higit pa sa kanyang sariling laman at dugo, biglang huminto ang isang motorcycle delivery rider sa harap ng bukas na bakod ng bahay. Tiningnan niya sandali, pagkatapos ay lumapit sa security guard na nagbabantay sa kaganapan. Matapos magkausap sandali, lumapit sa akin ang security guard, dala ang isang katamtamang laki ng gift box na nakabalot sa lumang newspaper. Mrs. Maya, may pakete daw po mula sa online delivery. Ayaw po sabihin ng nagpadala ng pangalan. Nakasulat lang po. Para kay Lucas. Ulat ng security guard. Biglang hindi maganda ang pakiramdam ko. Ibinaba ni Gabriel si Lucas. Pagkatapos ay tiningnan ang kahon na may pagdududa. Ako na ang magbubukas. Sabi niya na protective. Dinala namin ang kahon sa isang tahimik na sulok ng terrace. Dahan-dahang pinunit ni Gabriel ang newspaper. Sa loob ay may murang plastic toy car. Nabahagyang nabakbak ang pintura. Mukhang gamit na o clearance item mula sa isang flea market at isang puting envelope na lukot na. Kinuha ko ang envelope. Bahagyang nanginginig ang aking kamay habang binubuksan ito. Sa loob ay may isang sheet ng papel mula sa notebook na punit ng marahas na may handwriting na chicken scratch na lubos kong kilala. Para kay Lucas. Anak ko, maligayang unang kaarawan anak. Patawarin mo ang iyong ama. Namura lang ang maibigay na regalo. Wala ng pera ang iyong ama ngayon. Nawasak ang negosyo ng iyong ama anak. Tinanggal sa trabaho ang iyong ama. Dahil sa kasong embezzlement na sa totoo lang ay ginawa ni Tita Cindy. Maya, kung mabasa mo ito, pakiusap, payagan mo akong makita si Lucas. Kahit isang beses lang, miss na kita. Nag-iisa ako ngayon. Umalis si Cindy, at iniwan ako, 3 buwan na, ang nakakaraan. Kinuha niya ang natitirang ipon ko at ang aking kotse. Nakatira ako ngayon, sa isang maliit na room for rent, sa likod ng terminal. Sakit-sakitan ako, Maya.
Nagsisisi ako. Sumpa sa Diyos. Nagsisisi ako. Nakita ko ang iyong WhatsApp profile picture. Mukhang masaya ka kay doktor na iyon. Sana ako iyon. Maya. Sana ako ang nagbubuhat kay Lucas. Pakiusap, Maya. Bigyan mo ako ng pangalawang pagkakataon. Ipinapangako kong magbabago ako. Handang-handa akong maging katulong sa iyong bahay. Basta makalapit lang sa aking anak. Mula sa iyong makasalanang ama, Anton. Binasa ko ang liham na iyon. Nang 2 beses. Tinitiyak na hindi ako nagkamali sa pagbabasa. Wala nang galit na sumabog. Tulad noon. Ang tanging naroon ay awa. Kawawa si Anton. Ang lalaki na noon ay napakayabang sa kanyang mamahaling suit, na ininsulto ang aking matris bilang tigang na lupa, ay ngayon ay nagtapos sa isang maliit na room for rent. Iniwan ng asawang ipinagmamalaki niya, at nagmamakaawa na parang pulubi. Ang kanyang karma ay dumating ng mabilis at brutal. Si Cindy, ang babaeng pinili niya, dahil inakala niyang perpekto, ay lumalabas na isang parasite na sumisira sa kanyang buhay hanggang sa buto. Mula sa kanya? Tanong ni Gabriel na may patag na tono. Nakatingin sa liham sa aking kamay. Tumango ako. Gusto niyang makipagkita. Sabi niya, nawasak siya. Umalis si Cindy. Dala ang kanyang ari-arian. Bahagyang bumuntong hininga si Gabriel. Kaya, bibigyan mo siya ng pagkakataon? Tinitigan ko si Gabriel pagkatapos ay lumipat ang tingin ko kay Lucas, na abala sa pagkain ng kanyang birthday cake, na may mantsa ng chocolate cream sa kanyang mukha. Pagkakataon, ngumiti ako ng tipid. Iyon ay itinapon niya. 17 buwan na ang nakakaraan sa silid ng korte ng pamilya. Hindi siya ang ama ni Lucas. Siya lang ang sperm donor. Na aksidenteng dumaan, piniga ko ang liham at ginawang maliit na bola ng papel. Sir Security Guard, tawag ko. Mabilis na lumapit ang security guard. Opo ma'am, pakitapon po ang laruan na ito sa basurahan sa harap. Huwag po i-donate, baka may bakterya po dahil marumi. At ang liham na ito, sunugin niyo na lang po. Utos ko ng kalmado. Opo ma'am. Pagkaalis ng security guard, hinawakan ni Gabriel ang aking kamay. Sigurado ka ba 100%? Ayoko nang nakalalasong nakaraan. Nasisira sa kaligayahan ng aking anak. Hindi kailangan ni Lucas ng ama na dumarating lang kapag kailangan niya ng suporta. Kailangan ni Lucas ng ama na naroon kapag kailangan ni Lucas ng suporta. At ikaw ang ama na iyon. Gabriel, nanlaki ang mga mata ni Gabriel. May kislap ng kaligayahan na hindi maitago doon. Sumubsob siya sa bulsa ng kanyang pantalon. Kinuha ang isang maliit na pulang velvet box. Maya, sa totoo lang, ibibigay ko sana ito mamaya sa candlelight dinner. Pero tila tamang-tama ang oras ngayon. Kinakabahang sabi ni Gabriel. Namumula ang kanyang mukha. Ang kanyang karaniwang kalmadong kilos ay naging kabadong-kabado na parang isang high school student. Binuksan niya ang kahon. Isang simpleng ngunit eleganteng diamond ring. Ang kumikinang sa loob. Maya Larasati. Hindi ko maipapangako ang buhay. Nang walang problema. Dahil imposible iyon. Ngunit ipinapangako ko na sa bawat problemang darating, hindi ka na kailanman mag-iisa. Gusto kong maging opisyal na ama ni Lucas. Gusto kong maging iyong asawa. Will you marry me? Tumulo ang luha ko. Sa pagkakataong ito, luha ng purong kaligayahan. Gabriel, alam mo naman na isang hiwalay na asawa ako na may anak? Marami akong kakulangan. At ako naman ay isang matandang binata na workaholic. Putol ni Gabriel habang tumatawa. Tabla tayo. Kaya, oo gusto ko. Sagot ko ng matatag. Isinuot ni Gabriel ang singsing sa aking daliri. Tamang-tama, niyakap niya ako ng mahigpit. At si Lucas, nang makita kaming nagkakayakapan, ay agad na tumakbo at sumampa sa aming mga binti. Humihingi ng yakap, nagyakapan kaming tatlo sa gitna ng party. Pinalakpakan ng mga kaibigan at pamilya na naroon. Ngunit, sa likod ng kagalakan na iyon, nahuli ng sulok ng aking mata ang isang bagay sa labas ng bakod. Isang lumang sedan car na may UP sa bumper ay nakaparada ng medyo malayo sa kabilang kalsada.
Madilim ang salamin nito, ngunit bahagyang binaba. Sa loob, malabo kong nakita ang isang pares ng mga mata na nakatingin sa amin. Ang mga matang hukay, ang payat na mukha na may magulong balbas, at ang walang laman na tingin. Si Anton iyon. Nasaksihan niya ang lahat. Nakita niya ang kanyang dating asawa, na dating itinapon niya, ay ngayon ay masayang tumatawa sa yakap ng ibang lalaki na mas mahusay kaysa sa kanya. Nakita niya ang kanyang tunay na anak, na tinatawag ang ibang lalaki na papap. Nakita niya ang isang makalangit na mundo, na dapat sana ay sa kanya, ay ngayon ay sarado ng mahigpit para sa kanya magpakailanman. Tiningnan ko sandali ang kotse, pagkatapos ay inilayo ang aking mukha. Wala na akong pakialam. Inangat ko si Lucas, at hinalikan ang kanyang mabilog na pisngi. Tingnan mo, anak. Maraming nagmamahal sa iyo. Masayang bumubulong-bulong si Lucas. Itinuro ang birthday cake. Ang lumang sedan car ay pinaandar ang kanyang maingay na makina. Pagkatapos ay dahan-dahang umusad palayo. Iniiwan ang alikabok ng kalsada. Dala ang pagsisisi na hindi kailanman magagamot. Gagastusin ni Anton ang natitirang bahagi ng kanyang buhay, na binabahiran ng mga alaala ng aming kaligayahan, na hindi niya kayang hawakan. Tinitigan ko ng matagal si Lucas, pagkatapos ay bumulong ng mahina sa kanyang tainga. Isang pangwakas na pangungusap para sa kuwento ng aking nakaraan. Hindi ka nawalan ng ama, anak. Sa halip, nailigtas ka mula sa isang ama na hindi karapat-dapat sa iyo. At ngayon, pinalitan ito ng Diyos ng isang mas mahusay. Ang araw ay sumikat ng matindi sa ibabaw ng aming mga ulo, kasing liwanag ng kinabukasan na nasa harapan namin. Lumipas na ang bagyo, at lumabas na rin ang bahaghari.